Hindi lubos maisip ng ating bida na darating ang araw na kakailanganin niya itong gamitin sa isang hayop. Wika pa niya na wala na siyang pagpipilian, kaya't ginamit niya ang Heavenly Net 6 Power Technique Second Form Hypervision. Sa paggamit ng Ki, ay pinahihintulutan itong bumilis ng hindi pangkaraniwan ang daloy ng pag-iisip, na nagiging dahilan naman upang magmukhang mabagal ang kapaligiran sa loob ng kanyang paningin. Walang kahirap-hirap na naiwasan ng ating bida ang pasugod na higanteng manok at kasabay pa niyan ay natumbok na din ng ating bida ang kahinaan nito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Soryang at nanggagalaitin nitong sinaksak ang puso ng higanteng manok gamit ang matulis niyang kawayan. Sa kabilang banda naman ay nabahala si Dongpil nang makita niyang nawasak ang paligid ng City Bamboo Garden, kaya't agad muna nitong hinanap ang ating bida at sa hindi kalayuan ay nakita niya itong nakaupo at punong-puno ng dugo ang kasuotan nito. Sarkastiko naman tinura ng ating bida na wala lang ito at huwag nang gumawa pa ng komosyon. Sa kanyang tabi naman ay napansin na ni Dongpil ang manok at pag-ulat nitong binanggit ang uri nito na tinawag niyang Asher Lotus. Wika naman ng ating bida kung yun ba ang pangalan ng tinola na napatay niya, este ng manok na nasaksak niya. Na agad naman sinagot ni Dongpil ng oo at dagdag pa niya na bago ang lahat ay kailangan muna niyang gamutin ang mga sugat ng ating bida. Tumugon si Soryang na hindi niya dugo ang mga ito na agad namang nagpagulantang kay Dongpil, dahil kung tititigan niya ito ng mabuti ay maliban sa kaunting galos ay wala na itong tinamong mga pinsala, sa isip-isip pa niya na ang Asher Lotus ay isang delikadong nilalang, gayunpaman ay kinumpirma pa rin ni Dongpil kung siya ba ang nakatalo dito. Mayabang naman itong sinagot ng ating bida na kung meron ba siyang nakikitang ibang tao dito para pagdudahan siya. Tinanong na lang niya si Dongpil kung mayroon ba silang malaking kaldero at sa sagot ni Dongpil ay mayroon naman daw ngunit para saan naman daw ito. Pahabol pa ni Soryang na lagyan ito ng bamboo shoots at pakuluan ng mabuti at siya na ang bahala sa kanilang hapunan. Dagdag pa ng ating bida na kailangan niya ng seryosong eksplanasyon patungkol sa higanteng manok at sa solitary bamboo grove, maging ang mga impormasyon dito na dapat niyang malaman. Ipinaliwanag ni Dongpil na ang solitary bamboo grove ay umiral bago pa ang Heavenly Demon Divine Cult, isa itong likas na demonic forest na nagtataglay ng may pinakamakapal na spiritual key kumpara sa alinmang tanyag na kabundukan. At ang kakaiba pa rito ay hindi kalat-kalat ang spiritual key sa 100,000 Mountain, bagamat ito'y paikot-ikot lang sa bamboo forest at patuloy na naiipon dito sa paglipas ng mga panahon. Dahil sa naiipong spiritual key ay mas lalo din daw na pinalalakas nito ang wood at earth key na nagre-resulta naman sa pagiging makapal at matibay ng mga bamboo trees. Agad naman pinuna ng ating bida ang napansin niya sa mga bamboo trees. Bagamat ito'y makapal at matibay gaya ng tinura ni Dongpil ay napakaikli lamang daw ng mga buhay nito. Sinang-ayunan naman ito ni Dongpil at pahabol niya na ang mga bamboo shoots dito ay mabilis lumaki kumpara sa mga normal na bamboo shoots at ito rin ang paraan nila para ma-maintain ang bamboo forest. Idinagdag naman ng ating bida na bukod sa makapal at matibay ang mga ito, ay napansin din daw niya na ang iba sa mga puno ay may kakaibang kapangyarihan. Kaya't inusisa niya si Dongpil kung ito ba ay ginagawang medicinal herbs. Hindi naman daw mali ang ating bida sa mga tinura nito, ngunit ang katotohanan ay pwede itong maging isang lason o elixir, at dahil sa makapal na spiritual key sa mga bamboo trees ay kinakailangan itong dumaan sa proseso ng 100 beses bago ito tuluyang makayanan ng katawan. Ang kalahati naman sa demonic elixirs na gawa ng cult ay nagmula sa mga bamboo trees na hinarvest sa solitary bamboo grove. Mula sa narinig ng ating bida ay naging interesado ito at naitanong niya na ibig bang sabihin ay kaya nilang gumawa ng maraming produksyon nito. Ngunit imposible daw ito ayon kay Dongpil dahil ang karamihan sa bamboo trees na may medicinal value ay tumutubo lamang sa kaibuturan ng demonic forest. At ang isa pang problema ay doon naninirahan ang karamihan sa spiritual animals at beast. Pabiro naman sinabi ng ating bida kung kasama ba itong tinola na ito sa mga naninirahan doon. Tama naman daw ito sabi ni Dongpil at ito pa nga raw ang pinakamahina, ang Asher Lotus ang species na pinakamahina sa kagubatang ito at ayon naman sa mga kumpirmadong mid-level beast ay kasing lakas ito ng mga peak cultivation level masters.
Sa isang taon raw ay 2 beses kung magpunta ang First Guardian na si Mudam at ang iba pang high-level executives para i-harvest ang mga divine bamboo tree sa demonic forest, maging ang kaibuturan daw ng solitary bamboo grove ay lubhang napakadelikado rin para sa kanila. Halos wala nang nasabi ang ating bida sa mga puntong ito at patuloy na namamangha sa solitary bamboo grove. Pahabol naman ni Dong Pil na itong City Bamboo Garden na ang pinakaligtas na lugar sa solitary bamboo grove. Hindi rin lubos maisip ni Dong Pil na ito ang panahon ng paggala ng mga Asher Lotus kaya't labis itong humihingi ng paumanhin dahil hindi niya nagagampanan ang kanyang tungkulin sa ating bida. Huwag na daw itong mag-alala at ayos lamang daw siya sabi ng ating bida dahil nagampanan niya naman ang kanyang mga tungkulin, maging sa paggawa ng mga harang sa City Bamboo Garden pati na rin ang pag-set up ng octagonal formation sa labas nito. Isinantabi na lamang ni Soryang ang mga pahayag ni Dong Pil at inabutan niya na lamang ito ng isang bowl ng tinola. Napatitig naman dito si Dong Pil at napaisip ng hindi niya lubos akalain na iluluto niya ang Asher Lotus at matitikman ito. Pahabol ni Soryang na hindi man ito may kukumpara sa spiritual bamboo shoots ay kahalintulad pa rin ito ng mga elixir. Naging maaliwalas naman ang paligid ni Dong Pil at humingi pa ito ng isang bowl. Napangiti namang sinabi ni Soryang na sinarapan niya talaga ang timpla sa tinola na ito. Naging seryoso naman ang ating bida dahil ngayon ay nakasigurado na siya na delikado ang lugar na ito at hindi niya maisip kung ano ang dahilan ni Demon Lord upang ipatapon siya rito. Kailangan na rin daw niyang ma-master ang demonic art sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda naman ay pinupuri ng ating bida ang octagonal wall formation na ginawa ni Dong Pil. Bagamat ito'y ginawa sa hindi karaniwang sukat, ay nanatili itong lubos na epektibo. Natuwa naman si Dong Pil dahil kinikilala ng ating bida ang kanyang wall formation at naitanong na rin ito kung mayroon ba siyang pag-aaral sa mga formations dahil tila alam na alam niya ito. Agad naman umakting ang ating bida na tila walang alam. Gayunpaman ay sa isip ni Dong Pil ay ang mapag-aralan ang mga formations ay talagang naiiba kumpara sa martial arts. Hindi ito basta-basta na matututunan at malalaman sa tanging pagbasa lamang nito. Kaya't sa mga nalalaman niya patungkol sa ating bida ay lalong dumarami ang mga katanungan nito patungkol sa pagkatao ni Third Young Lord. Maging ang mahigit na 10 aklat ng 10 Great Demonic Art Secret Text ay nagawa nitong basahin matapos lamang ang 3 araw, maging ang Asher Lotus ay nagawa rin niyang itinola ng walang kahirap-hirap kahit hindi pa siya tuluyang gumagaling. Maaring siya ay palabiro at walang kayab-angan, ay sa tuwing nagiging seryoso daw ang ating bida ay may aura ito na nagdudulot ng distansya at mahirap lapitan. Bukod pa dyan ay kahit na nawala ang kanyang martial prowess dahil sa key blockage ay hindi ito mukhang apektado sa mga pangyayari kaya't sigurado si Dong Pil na may hindi siya nalalaman patungkol sa ating bida. Sa paglipat ng eksena sa ating bida ay iniisip nito na kailangan niya ng ma-master ang demonic arts. Ngunit hindi niya ito pwedeng madaliin dahil ito pa lamang ang unang beses niyang pag-aaralan ito, at kung lalakas siya sa lalong madaling panahon ay hindi naman pwedeng makompromiso ang Dark Shadow Key dahil mas pamilyar daw ito sa kanya. Ang Dark Shadow Key ay isang makabagong martial art na hindi pa nakakatapos ng isang henerasyon na ginawa ng ating bida matapos mapagsama-sama ang 10 Great Secret Techniques noong mga panahong siya pa ang King of Assassins. Sa kabilang banda naman ay ang True Demonic Arts ang batayan ng lahat ng demonic arts. Mula sa katangian, anyo at kalidad ng key ay nakadepende ito kung paano ito matututunan ng ating bida. Naiisip ng ating bida na punan ang kakulangan sa pundasyon ng Dark Shadow Key gamit ang True Demonic Arts. Ang demonic arts para sa ating bida ay tila pluma. Espesyal dito ang True Demonic Arts dahil ito ang pinag-ugutan ng lahat ng demonic studies na kinultivate ng Heavenly Demon Divine Cult. At upang tuluyan ng mapahinog ang Dark Shadow Key na hindi pa nakakatapos ng isang buong henerasyon ay isang tadhana na mapunta ang ating bida na may Dark Shadow Key sa Heavenly Demon Divine Cult. Agad sinimula ng ating bida ang pag-cultivate at nais nitong pagsamahin at pag-isahin ang True Demonic Arts at ang kanyang orihinal na Dark Shadow Key. Nais niya rin makita kung ang batayan ng Demonic Arts at ng Secret Techniques ng 10 Great Sects ay mapagsasama niya bilang bagong martial skill.
Lumipat ang tagpo kay Dong Pil at dito ay nangangamba na ito sa kalagayan ng ating bida, dahil 12 araw na pala ang lumipas simula nang ito'y mag-cultivate. Sa kabilang banda ay naging matagumpay ang ating bida sa ginawa niyang eksperimento at bagamat magkasalungat ang dalawang martial technique ay tila banal naman ang pagkakatugma nito. Ang bagong martial art na nabuo ng ating bida ay mas mapanira kaysa sa Dark Shadow Key at mas magiging matibay at matatag ito sa True Demonic Arts, at sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman ni Soryang ang daloy ng demonic energy sa kanyang katawan. Sa labas ng silid ay naramdaman ni Dong Pil ang biglaang paglabas ng demonic energy na nagmumula kay Soryang. Tinawag naman ng ating bida ang bagong martial art na kanyang ginawa sa pagsasama ng Dark Shadow Key at ng True Demonic Arts na Dark Shadow Demonic Art. Makalipas ang ilang araw matapos mabuo ng ating bida ang bago niyang martial art na Dark Shadow Demonic Art ay lumipat ang eksena kung saan nagtungo sila ni Dong Pil sa Demonic Forest upang mag-ehersisyo sa pamamagitan ng pagsalakay sa mga demonic beasts na naroroon. Agad naman binalaan ni Dong Pil ang ating bida na huminto na at delikado na kung magpapatuloy pa sila. Bukod pa dyan ay wala ng lakas ang kanyang mga binti at mas mabuting bumalik na muna sila sa City Bamboo Garden. Hindi naman ito pinansin ng ating bida at nakatuon ang atensyon niya sa beast na nasa kanyang harapan. Saad niya base sa kaalaman niya ay ang mga Xingxing ay naninirahan ng sama-sama ngunit kaunti pa lamang ang kanilang nakikita sa kasalukuyan. Naalerto naman si Dong Pil nang marinig sa kanyang likuran ang mga hiyaw ng paparating na bulto ng Xingxing, masyado daw itong marami at kailangan muna nilang umatras. Ngunit iba ang sinasabi ng mukha ng ating bida dahil isa itong pagkakataon para lumakas pa. Sa ilang araw na pakikipaglaban ng ating bida sa Demonic Forest ay naabot na raw niya ang limitasyon ng kanyang ki. Ngunit hindi raw siya pwedeng huminto at magsayang pa ng oras at kailangan na niyang maperpekto ang bago niyang martial art, at sa paglagpas niya sa kanyang limitasyon ay siguradong lalakas pa siya gamit ang Dark Shadow Demonic Art. Napunta naman ang panel kay Heavenly Demon, Demon Lord Shansang at nabigla ito sa iniulat ni First Guardian Mudam dahil nakasaad dito na sa kasalukuyan, ay sinasalakay ng ating bida ang mga kumpulan ng Asher Lotus at ng mga Xingxing sa Solitary Bamboo Grove. Humanga naman si Demon Lord sa natuklasan niya patungkol sa ating bida at pahayag nito na kung napag-aralan niya ang aklat ng Black Dragon, gayong mahihirapan itong matakasan ang mga beasts doon, at ang Blood Flame naman ay masyadong matalas ang nilalaman, at kung ang Capture ang Heavens naman ay masyado itong mabigat para sa kanya. At ang lahat ng ito ay hindi rin bumabagay sa pagkatao ni Soryang. Pahabol pa ni Demon Lord na kung ang Red Phoenix naman ang inaral niya ay okay daw ito ngunit kung sinuri niya ito ng mabuti ay hindi niya pipiliing i-master ito. Tinanong niya si Mudam na sa pagkakatanda niya ay 3 ang ibinigay niya dito na Demonic Art Sacred Texts, at magalang na tumugon si Mudam na tama ito at ang mga ibinigay niya ay ang Blood Flame, Capture ang Heavens, at ang Red Phoenix. Saad ni Demon Lord na mahihirapan ang ating bida sa Red Phoenix sa kalagayan niya ngayon dahil ito ay magsisilbing lason sa katawan niya matapos magtamo ng key blockage, at siguro ay ibang demonic arts daw ang sinaliksik nito kaya tinanong niya ulit si Mudam kung may iba pa bang mga demonic arts secret text na ibinigay ito galing sa secret library. Agad na lumuhod si Mudam dahil batid niyang walang permiso ang ginawa niyang pag-access ng secret library. Ngunit pinabulaanan naman ito ni Demon Lord at wikang may otoridad itong i-access ang secret library nang hindi kailangan pang iulat sa kanya. Dagdag pa ni Demon Lord kung nagsisisi ba ito dahil para na rin na-access ni Soryang ang secret library, at pahabol pa na kung kaya ba nitong akuin ang responsibilidad sa mga mangyayari. Tumugon naman si Mudam na paninindigan niya ito at aakuin ang mga responsibilidad anuman ang mangyari. At natuwa naman si Demon Lord dito at irerespeto nito ang naging desisyon ni Mudam patungkol sa secret library. Habang nagsasali ng alak si Demon Lord ay tinanong nito si Mudam kung alam ba nito na ang laban ng kabataan ay mas nakakatakot kaysa sa laban ng mga matatanda. Ito raw ay dahil ang kabataan ay hindi marunong huminto at hindi alam kung saan dapat huminto kaya mas nakakatakot raw ito. Ang tanging nasa isip lamang daw ng mga ito ay ang karangalan sa pakikipaglaban,
At kahit ano pang maging kapalit nitong kabayaran ay dangal pa rin ito para sa kanila. At sa oras na matanto nila kung nasan ang tamang hangganan sa laban na puno ng kamangmangan, ang bata ay magiging isang ganap na mandirigma. Bumalik tayo sa umaatikabong bakbakan ng ating bida kung saan napapaligiran na sila ng kumpol ng mga Xingxing, at lumundag ng mataas si Soryang upang simulan na ang kanyang pag-atake sa mga ito. Ang ibang Xingxing naman ay tila naramdaman na nanghihina si Dongpil kaya't una nila itong sinugod. Ngunit to the rescue naman ang ating bida at pinagpapapas lang ang mga ito. Tila kumpiyansa naman ang ating bida at saad niya na walang kwenta ang mga ito at marami lang sila kaya't huwag nitong pabayaan ang kanyang depensa, sa isip pa ng ating bida na sobrang swabe ng tuloy-tuloy niyang paggamit ng Dark Shadow Demonic Arts, at sa tinatakbo ng labanan ay maging ang pinakaibuturan ng Solitary Bamboo Grove ay naiisipan na niyang salakayin. Bigla naman siyang nakaramdam ng kakaibang presensya at nakakasigurado siya na isa itong mabilis na nilalang kaya't agad niyang sinigawan si Dongpil na umilag, subalit huli na dahil sa sobrang bilis ng panibagong beast ay agad nitong naatake si Dongpil na nagresulta sa pagtilapon nito. Madaling napatulog ng beast si Dongpil gamit lamang ang isang mabilis na sipa na nagresulta din sa pagputok ng kaliwang kilay nito habang ang ating bida ay hindi makapaniwala sa bilis nito. Sa pagtigil ng beast sa harapan ng ating bida ay dito niya nakita na isa pala itong uri ng kabayong beast, saad pa niya na hindi niya ito pwedeng maliitin tulad sa ginawa niya sa Tinolong Asher Lotus. Pahabol pa ni Soryang na kahit pa napalakas ni Dongpil ang kanyang inner ki sa nakalipas na mga araw mula sa mga nangyaring labanan ay napatulog pa rin ito ng kabayong beast sa isang sipa lang, at ito na rin daw ang pinakamalakas sa lahat ng nakasagupa nila dito. Maging ang inilalabas nitong murderous intent ay nasa ibang level kaya't nagdesisyon na si Soryang na gamitin na ang buong lakas sa simula pa lang. Ngunit bago pa man may magawa ang ating bida ay agad na itong napatalsik ng kabayo at sa lakas ng impact ay tumilapon si Soryang maging ang sandata niyang hawak-hawak. Nagtamo ng matinding pinsala ang ating bida mula sa atake ng kabayo at sa isip niya ay hindi pa pala nito ginamit ang tunay nitong bilis sa atake nito kay Dongpil, habang ang kabayong beast ay naghahanda na muli sa pag-atake. Habang naghahanda rin si Soryang ay tila napansin niya na hindi niya maigalaw ang kanyang katawan at nang mapalingon siya sa kanang braso niya ay nabali na pala ito. At sa puntong ito din ay umatake na ang kabayong beast habang si Soryang ay nagsisisi dahil masyado niyang minaliit ang demonic forest nang dahil lang sa umaayon ang lahat sa kanila sa mga nakalipas na araw. Bago pa man tuluyang makagat ng kabayo ang ating bida ay inihagis ni Dongpil ang sandata ni Soryang dito, dahilan para maudlot ang makbang ng kabayong beast at kinuha rin agad ni Dongpil ang atensyon nito upang masagip ang kanyang master. Makikitang nanggagalaiti naman sa inis ang kabayo dahil sa ginawa ni Dongpil, makbang na sana ngunit naging bato pa. Nangangamba naman ang ating bida dahil aminado siyang hindi sapat ang kakayahan ni Dongpil para talunin ito, bukod pa dyan ay nakuha na nito ang buong atensyon ng beast. Nang sigurado na si Dongpil na nasa kanya na ang buong atensyon ng beast ay huminga ito ng malalim at kumaripas ito ng takbo, nang gigigil namang humabol ang kabayo habang si Dongpil ay tumatakbo patungo sa patibong na hukay na may nakatarak sa ilalim na matutulis na kawayan. Nagtagumpay naman si Dongpil na may hulog ang beast sa hukay, at tulad sa nangyari sa ating bida sa nakaraang yugto ay inakala nitong patay na ito ngunit nagpumiglas ito paakyat patungo kay Dongpil na inis na inis. Sa obserbasyon ni Dongpil ay hindi ito makaakyat kaya't mayabang nitong tinuran sa kabayo na parurusahan niya ito sa pagpinsala niya sa kanyang master, pero mas pinili niya na munang balikan ang ating bida upang tulungan ito habang naiwang bosangot ang kabayong beast. Lumipas ang 8 buwan at lumipat ang eksena sa Court of Elders, dito ipinakilala ang Court of Elders first leader na si Li Gunsang at ang second leader na si Guiyang. Pinag-uusapan nila ang patriarch ng Demon Sword family dahil nakatakda itong bumisita, saad ni first leader na isa itong napaka-importanteng tao at baka may mga bagay itong gustong mapag-usapan kasama ang mga court leaders. Pahabol pa ni first leader ay may narinig siyang bali-balita na gusto ng Demon Sword family na maging disciple ni Demon Lord ang anak nilang panganay.
Saad naman ni second leader na imposibleng maging disciple ito ni Demon Lord at tumugon naman si first elder na hindi pa ito sigurado at bali-balita pa lamang. Ngunit ito ay posibleng mangyari dahil ang 2 sa 7 disciples ni Demon Lord ay galing din sa 7 families. At kung ibabase lang sa katapatan ay wala nang makakatalo sa Demon Sword family, dagdag pa ni First Elder na sa sobrang pagtitiwala ni Demon Lord dito ay siguradong may espesyal itong konsiderasyon na ibibigay. Bukod pa dyan ay ang Demon Sword family ang isa sa pinakakilala at may pinakamalakas na puwersa sa Demon Cult. Wika naman ni second leader na kung kukuhain pa ba ito ni Demon Lord gayong may 7 na itong natatanging disciples, tuon naman ni first leader na tanging si Demon Lord lang ang nakakaalam at magdedesisyon ukol sa usaping iyon. Seryoso namang sinabi ni second leader na sa huli ay 7 disciples pa rin ang mananatili, na naintindihan lamang ni first elder nang banggitin nito si third young lord. Dahil alam naman ng lahat na nawala ang progreso ng martial prowess nito matapos magtamo ng key blockage. Bukod pa dyan ay kasalukuyan itong nasa solitary bamboo grove na malaki ang tsansa niyang hindi na makabalik kaya naman sa mga puntong ito ay malabo na itong maging successor at siguradong ito'y nasa hulihan na bilang kandidato. Nagbabala naman si first leader na masyadong delikado ang mga pahayag nito patungkol kay third young lord. Tumugon naman si second leader na alam naman nating lahat kung gaano kapanganib ang Bamboo Grove at wala ding kasiguraduhan kung kailan makakabalik si third young lord o kung makakabalik pa ba siya. At kung hindi rin siya bibigyan ng permiso ni Demon Lord ay mananatili na itong nakakulong sa solitary Bamboo Grove. Nagalit naman si first leader at pinahihinto niya si second leader sa mga mapanganib nitong pahayag. Pinaalala niya rin dito na kung may makarinig sa kanila ay malalagay sila sa alanganin. Saad pa niya na kaya nga si Dongpil na third leader ang naroon ngayon ay dahil kabisado at gamay niya ang Bamboo Grove at alam din naman natin na paborito siya ng Master of Court Elders kaya't walang mangyayaring masama sa kanila roon. Nang bigla naman may kumatok at ipinaalam na narito si third leader Ma Dongpil para makita si first leader. Nang sandaling marinig naman ito ni first leader ay nagulat ito at sabik na sabik makita si Dongpil gayon din si second leader. Nagbigay galang si Dongpil sa mga kapwa niya court leaders habang ramdam ng dalawa ang napakakapal na murderous intent na nagmumula naman kay Dongpil. Sa isipan naman ng dalawang court leaders ay kung ano ang mga nangyari sa nakalipas na 8 buwan sa Bamboo Grove dahil sa sobrang lakas ng murderous intent na nilalabas ng katawan ni Dongpil ay hindi niya na ito magawang maitago pa.